nag-delay ngayong ano, na yung episode. Baka magpakita si Kibuloy dyan, bigla may underground connection from Davao. Sir Ronald, ano bang alam mo dyan? Di ba sinend ko sa inyong dalawa nung weekend interview ko si General Torre, di ba? Na sabi niya, underman daw sila, yung 2,000 troops daw nila, kulang pa kasi ilan libong hektarya ba yan? May sariling airport. Ano ba to? Mayroon ba Oh, siyang dahil underground meron na pang kwan Hamas eh, style meron pang tunnel? resort Ano ba yan. nangyari? Meron pa yung resort sa bundok. Yung kanilang office sa tabi ng airport, ilan yun? 30 hectares yun. Iba pa yung bundok mismo. So, talagang hindi kakayanin, no? Kaya nga humingi na sila ng tulong sa army. May nag-reinforce sa kanila ng mga army ngayon, no? Pero alam mo, kaya ayaw nilang bitawan yan dahil ang tingin nila solid yung kanilang intel report. Mukhang yung kanilang intel report galing mismo sa mga members ng KOJC na nag-leak na nandito sa tunnel, nandito sa bunker, no, etc. etc. Kaya nga may dala silang mga high-tech equipments eh. Yung mga thermal mga Oh, para thermal sa gabi, no? instrument, tapos Oo, yung mga para makita sa listening gabi. instrument. Sa heartbeat. Oo, tsaka meron sila ng mga iba-iba pang mga high-tech na mga hindi nabili sa Lazada. Yung mga seryoso talaga na mga Shopee. mga instrument, hindi nabili O sa yung kwan, Sir no? Ronald naman, yung mga gadgets natin sa Shopee. Pero Oo. Sir Ronald, do you think FBI could be involved here? I mean, the Americans have a stake, right? So do you think meron silang Well, over-the-horizon kung intelligence meron man, ISR? hindi yun aaminin. Kung meron man, hindi yun aaminin, no? Ang sasabihin nila, dati na kaming merong ganyan para sa mga earthquake. Para sa mga earthquake, no? Yung mga listening devices sa rubble, no? Ah, at saka parang parang nakuha na nila eh. Parang na nalaman na nila na tawag dito. Ah, merong sorry. Okay ka lang, Ronald? You want to take a break? I'll give Sorry it na to Mark. may nahulog. Okay lang, sir. May nahulog. Ah, tapos ang inaasahan nila anytime dahil may surrender feelers eh. May mga nagsabi sa akin na may surrender feelers. Ang sabi naman ng iba, ng mga kontak ko sa loob, bakit bakit tatangkilikin yung surrender feelers? Malapit nang mahuli. No, ibig sabihin, ang tingin nila parang nag-lockjaw na sila eh. Hindi na nila bibitawan ito. Kaya kahit inisyuhan sila ng TPO, Technical Protection Order, ay hindi sila umalis. At sa ngayon, pinaliwanag ng RTC judge na yung TPO na in-issue niya, hindi pinipigilan yung search. So pinapatanggal lang yung mga harang sa kalsada. Pinapapasok lang yung mga tao na nakatira sa loob. Pero hindi pinapatigil yung search. Siguro napagalitan ng DOJ yon. O yung yung RTC judge na yon na baka tinakot na yon, no? I Mag-ayos mean, ka. Mag-ayos ka, no? yeah, I mean, Kaya nakakaya kay... Ito yung Hmm. latest post ng ABS-CBN eh. May video yung abogado ni Kibuloy ng si KOJC. Torion. May Oh. may banta umano sa buhay ni Kibuloy, kaya importanteng mapagbigyan ni PBBM ang hirit na written declaration na hindi siya basta ibibigay sa poder ng US. Ayon Una, sa abogado. Extradition malabo yung yan fear dahil niya. malabo yan, Mark, dahil wala pa namang extradition request. Ikalawa, kailangan niya munang harapin yung mga kaso niya rito. No? Kailangan muna niyang harapin. Kaya walang extradition request galing sa US. At alam ng abogado 'yon. No? Drama lang nila yon, di ba, Ronald? To Tama portray lang them Drama nila as a to. 'yun. victim of the Alam US nila walang Sinasabi na government. parang extradition na mangyayari. na Halimbawa parang sumuko sa siya, mga terms halimbawa niya para mahuli siya. sumuko. Oh, kahit sumuko siya o humuli siya o mahuli siya, hindi siya i-extradite. Mahabang proseso pa 'yun eh. Yung extradition process na 'yon. At saka uunahin yung mga nakasampa sa korte dito. Uunahin pa 'yun eh. Iba pa yung arrest order sa kanya sa Senado. Uunahin pa 'yun eh. Kung hindi magmumukhang gago naman yung Senado, magmumukhang gago naman yung ating korte kung bigla siyang ipapadala sa Amerika. At lalo na wala pa namang extradition request. Inuulit ko. Hmm.
Kaya yung drama But yan. Ronald, ang sinasabi nila, Distract lang nila. extraordinary rendition ang gagawin sa kanya. Meaning, hindi na ito dadaan sa formalities. Parang ginawa nila sa mga terror suspects, di ba? Kukunin nila sa Poland, ilalagay kung sa Yes, Egypt, Richard, Pakistan. ang extraordinary rendition, halimbawa, no, pupunta ka, magi-stop over ka sa isang bansa, no? Doon ka kukunin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Doon ka sa pag-stop over mo, huhulihin ka. No? Tapos Third dadalhin ka sa country. ibang Oo. dadalhin ka sa ibang bansa, hindi sa Amerika. Sa isang bansa na walang rules sa torture, walang rules sa Or etc. etc. Guantanamo. Or dadaling ka sa Guantanamo. Oo, Di ba? Oo. yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Hmm. Hindi ka i-rendition na nandito ka. No, yung Baka rendition meron silang on the way, no? On the way, halimbawa, maghahanap ka ng bansa na walang extradition. Pupunta ka sa Portugal. Hindi wala namang straight flight sa Portugal. Halimbawa, titigil ka sa isang bansa na may extradition, doon ka huhulihin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Kaya lahat ito parang kwanto eh. Nagke-create lang sila ng fog para gumulo. squid din, Nagke-create sila ng pusit distraction. din lang, squid lang. Baka Oo. naman, Mark, Ang- baka naman supra-ordinary rendition ang iniisip nila yung may libreng ang trip. nagugulat ako sa buong sitwasyon na to. If pang-anim na araw na, di ba? Tagal nila doon. If this happened to any other Pilipino, kung ganito nila arestuhin yung mga ibang Pilipino, baka maraming magalit eh. No? Parang, uy, umaabuso kayo. Parang this shows lang na kung gaano kadaming Pinoy ang ayaw din kay Kibuloy. Yes. Ito Ronald, parang ito naman talaga 99.9%. Actually, pwede sila mag-mobilize ng libo-libo sa Davao eh. Pero wala eh. Ang Wala nandito eh. lang talaga ay yung mga tao ni Kibuloy in their hundreds. Hindi libo ah. Huwag mong kalimutan, Davao is the biggest city in the country. Pero hindi naman sila nakaka-mobilize ng ganong kalaki eh. 'Di ba? Wala kang mga VIP Sa na Davao nandun. na yan ha. Ayaw din nila kay Kibuloy siguro. Baka mayabang kasi. 'Di ba? Luxurious yung lifestyle, may mga bunker pa, may mga gano pa. Pero yung mga miyembro pinanlilimos, yung mga miyembro pinagbebenta ng OTAP. Yung mga Yes. miyembro Pero pinagtatrabaho Mark, sa nalaman abroad, yun dahil sa kinukuha ng hearing si malaki. Risa eh. Hindi Siyempre, alam ng tao yan before yung hearing si Risa. Pati ako, hindi ko alam na ganun yung... yes. So, kudos to Risa's hearings na booking talaga itong mga to. Hindi, tsaka basically, Katoliko ang Davao eh. Sabihin mo ba naman na anak ka ng Diyos? 'Di ba? Hindi lang yung kulto, Sacrilegious. religion. 'Di ba? Halos isang relihiyon na yan eh. Anak ka ng Diyos eh. Usually ang sekta ay bahagi ng isang relihiyon. Itong kanyang grupo ay hindi bahagi ng kahit anong relihiyon. Hindi naman yan Kristiyano eh, di ba? Ronald, sinasabi mo ba kulto to, Ronald? It's really a cult. It's really a cult, no? Sa classic definition ng cult. Ang sekta kasi ay isang sect ng isang established religion. No? Yun yung sect. Nagpa-branch out ka. Ito kasi parallel na eh. Ito, anak ka ng Diyos eh. No? Anak ka, anak ka ng Diyos. Iba yun. Ang isang Mark. nagtataka din ako na parang absent sa lahat ng mga pangyayaring ito ay si Mayor Baste. Di ba? Parang naglabas lang siya ng statement pero parang hindi mo siya nakita. Di ba? Delikado Parang kasi, alam mo, delikado pag nagpakita siya. No? Pwede siyang bakit? tanggalan ng NAPOLCOM Oo, ng legal kanyang implications. supervisory power over the police. No? Ah, Kung siya ay sumalang dyan sa isang hinahabol na pugante, no? May hinahabol na fugitive, tapos tutulungan niya, tatanggalin siya ng NAPOLCOM, ng power over the local police. pwede pala yun. Kaya pala. Oo. Lalo ngayon, kaaway niya sila Torre. Lahat Kaya maingat siya kahit sa statement. Kahit sa statement, Kahit maingat sa siya. statement. Kaya pala. So, Talagang, kaya pala. they're feeling Hindi it, alam di ba? yun. I mean, Hindi ko bakit wala siya tahimik. Marami Isang ng statement president. na labas. Marami But ng president na ganyan. Pero Mark, before I go to Ronald, Mark, are you surprised by Sara and Digong releasing those statements of support for Kibuloy? Or tingin mo, ano lang yung hapya-hapya lang nila yan just to tick the box? I mean, sobrang risky for them to stand by Kibuloy at this moment na eh. Di ba? Parang sinking ship na ito eh. Parang konti lang, isang statement lang nga nilabas nila eh. Buti pa nga si Bato pumunta eh, di ba? So you're Si Bato, saying ano lang yan, hapyaw-hapya. Oo. So, Makitang tao lang. alam na nila it's a lost cause eh.
hindi siya bebenta sa public. It would only damage their own brands. Meron silang mga sariling laban na kinakaharap. Ito statement namin para hindi naman masabi na iniwanan ka namin sa Eres, sumusuporta pa rin kami sa iyo. Pero bahala ka na sa buhay mo diyan. Parang ganun yung nangyayari. We Yeah. wish you the Pero best. wala, Mga ganon. ang kaibahan kasi Mark, si Digong ang administrator nung billions Yun na nga yung properties problema eh. ni Kibuloy. Billions yan, hindi yan hundreds of millions, that's billions. Halimbawa yung 30 hectare nila tabi ng airport, billions yan. That's a prime lot. Tabi ka ng highway, tabi ka ng airport, no? Meron kang hangar, meron kang huge coliseum, 'di ba? Meron kang eskwelahan, meron kang TV radio program, no? Ang Mahal yan. tanong ko lang din, what will happen to the properties kapag naaresto si Kibuloy, kapag kinuha siya sa abroad, or anong mangyayari doon? Meron ba siyang mga anak o si Duterte ba magte-take over? Paano bang Government ba mag-take over potentially? government pa Well, magte-take depende. over? Kung mapapatunayan na ill-gotten yung wealth na yan, kung mapapatunayan na yan ay galing sa criminal enterprise, pwede yang kumpiskahin, no? Pero mahabang proseso pa 'yun eh. No, mahabang proseso pa 'yon. So parang mahabang kasuhan sa korte yan. Yes. Pero yung as administrator, no, meron yang special power of attorney, no? Okay. Ibig sabihin, pwedeng galawin ni Digong 'yan. So ibig sabihin, habang mahaba yung kaso, nagkakasuhan sa korte, kung kukumpiskahin ng gobyerno, pwedeng si Digong ang magpatakbo. Yes, kung liquid 'yan, halimbawa cash, no? Pwede na sigurong ilabas unless frozen. Unless frozen yung account. In-extend Sa hanggang ngayon, hindi February naman siya frozen yung pag-freeze ng account. Oo, Diba? sa ngayon, hindi naman siya frozen eh. Hanggang Feb na. Mark, Yung Mark, pag-freeze ng Mark. mga bank account. Mark, bakit parati kang concerned sa mga hereditary issues? Yung bati kay Kay lupa Super- nun. Paano pa pumunta si Taylor Swift? Magko-concert sa Kingdom. Oo, Diba? biggest indoor Sino- stadium. Oo. Oh, biglang napaisip din ako sa pera na yun. Mag-host tayo ng Olympics. O di dyan na, meron na tayong Pero baka World may Cup. connection din tayo dyan sa Davao. Ang chismis nga, isa sa mga bagmen yan eh, si Kibuloy. Yung pa nga ang chismis eh. By Patay. you know who. No? Yun yung isang chismis. Sabi mismo ni Duterte, pag si Kibuloy, may binili, laging dalawa yan. Pag bumili ng bahay, dalawa. Pag bumili ng kotse, dalawa. Dahil hati kami. Package deal. No? Hati kami. Kaya hindi ako magugulat na hati sila dyan sa mga properties, sa mga bank accounts na yan. Dahil mismo si Digong inamin niya eh. Yung si Kibuloy and si Digong, parehong advanced age eh. So are we seeing a foreseeable future? Biglang si Sarah na yung reyna ng kingdoms, kanya na yung buong Glory Mountain. Diba? May ganun silang Andiyan naman si Kitty ah. mas matanda si Sarah, diba? Mas Pero halimbawa, ang kaso sa Amerika, ang kaso rito ay hindi pa naman umaabot ng money laundering dito. Sa US, money laundering eh. So pwedeng i-freeze yan. I-freeze yung mga accounts, i-freeze yung pagbebenta ng lupa, lahat yan pwedeng ganoon din. Kung money laundering yung kaso. Ibig sabihin, pwedeng nanggaling yan sa illicit criminal activity. So pwede yung kumpiskahin. Right, I think we'll keep it on that note kasi napaisip din ako sa pera na yan. Parang na-depress ako. Wala yata tayong makuha dyan, Mark. At speaking of that, baka naman sa susunod na topic, meron tayong makuha dyan. Ito naman, Alice Goes Cassie. Speaking of makukuha, speaking of mana. Exactly. Ang tagabagmana ng Pogo Queen. Sorry. Sorry. Sir Ronald, papunta na tayo sa X-Men conversation. Alright, ito na. Thank you so X-Men much. ba? Expert ako dyan. Yeah, next topic. Okay, ito na guys. Marami tayong napag-usapan ng mga crush ng bayan. Si Mark Gamboa, hindi na naman ang focus sa issue, focus sa talent. Girl next door. From Team Chloe to Team Cassie. May love team pa yung mga Pogo hearings. Ibang klase talaga. Wala talaga pag-asa ng bayan natin. Salamat, Attorney Mark Gamboa, for your very honest take on
hereditary issues just in case sa Pogo. Thank you very much also, Shogun Edu Manzanas, Lord Toranaga. Ito, Sir Manzanas, Sir Toranaga, ano yung update ngayon dun sa sinasabi mong kay Bongo ba to at itong issue na ito? Well, si Espinido, isa yan sa mga poster boy nila Digong nung siya ay presidente. Ito yung pinagmamalaki nila na mga idol, no? Mga talagang anti sa tokhang. Yan yung mga kanon, yan yung mga superstar. Ngayon kumanta, no? Kumanta na inorderan daw siya ni Bato at saka ni Bongo na talagang Sa Quadcom ba ubusin. to? Sa Quadcom, Ha? yung Supracom? Quadcom ba ito? Oo, no? At tingin ko yan ay clearly a smoking gun, no? At hindi pa yon, tinawag niya yung Philippine National Police as the biggest crime organization. No, yun ang sinabi niya. Why It is would the he do biggest that? crime organization. Kaya nga kung babalikan mo nung early sa mga mga first few months ni BBM ay pina-courtesy resignation ni DILG Secretary Abalos lahat ng mga police officers. Kaya hindi ka magugulat, di ba? Hindi ka magugulat na dyan sa sinasabi ni Espinido na the biggest crime organization daw ay yung Philippine National Police. Nakita naman natin kung paano yung mismong chief, si Albayalde, ay nadamay sa drugs, nadamay sa mga ninja cops. Hindi yan hindi yan middle level officer, hindi yan simpleng general. That is the chief PNP. No? Kaya maraming nagalit na mga pulis, pero yung mga tao, ang sinasabi, told you so, parang mga yan, hindi na yan bago sa kanila. No? Maraming mga pulis na uhuli for kidnap for ransom. Maraming mga pulis na uhuli definitely sa EJK. Kumbaga itong sinabi ni Espinido ay hindi nakakagulat. Dahil sa report halimbawa ni Manny Mogato sa Reuters na nanalo ng Pulitzer, talaga namang mga pulis yung tumitira doon sa mga libo-libong biktima ng Tokhang at saka EJK. Huwag mong kalimutan na Big R, Mark, lumabas na September 2017 sa accomplishment report ng Malacanang, 20,000 na yung patay. Diba? 16,000 EJK, 4,000 through police operation. That was first year pa lang Unang taon pa lang yan. So, ibig sabihin, mismo gobyerno inaamin sa kanilang accomplishment report itong mga sinasabi ngayon ni Espinido. Ang kaibahan, si Espinido ay isa dun sa mga icons ng Tokhang. Si Espinido ay isa dun sa mga superstar together with Bantag noong panahon ni Digong. Yan yung pinagmamalaki So, nila. bakit sila bumaliktad ngayon dahil wala na yung shadow fear ni Digong? Partly may mga kasong isasampa sa kanila. Na-induce. Naghahanap sila ng way out. Diba? Parang si Guban sa customs. Diba? So it could be iba't ibang mga kadahilanan. Pero yan ay mga ngayon, mga smoking gun. Actually, yung mga sinasabi naman nila, dati nang sinabi nila Cañas, di ba? Dati na yung sinabi ni Matubato. Pero ito ay isang bimedal police colonel, no, na pinagmamalaki ni Digong. Kaya ang hirap nilang ipagpag yan. Anong sagot ni Bato, Mark? Ito, Hindi ko naman pinapatay. Ang sabi ko ay yung tao, wala naman neutralize lang. Yung tao. Pinapa-neutralize ko lang. Pang pusit. Diyos ko po naman, lahat naman tayo, alam natin kung ano ibig sabihin ng neutralize. Di ba? Sabi nga ni Ami Pamintuan kanina sa story ko. Ako, matagal ako sa kwan. Sabi ni Ami, matagal ako sa police beat. Lahat ng dumaan sa police beat, no? Alam ko nung ibig sabihin ng neutralize. Ano yan? Kailangan na i-follicle testin yan si para malaman ko ano ba nangyayari dyan. Mark, ano ba online ba may traction itong issue ng Quadcom? Itong mga kino-cover ng Quadcom? Kasi we're hearing a lot about yung Shimenot, itong Kasi, mga ganun. Parang feeling ko the Quadcom is not Pero hindi masyado. Pero yung kay Sara, yung kila Kasi, kila AR, kila Harry Roque, itong kay Espinido ang hindi
Pero habang sa mga susunod na araw, habang mas na-explain, habang mas nakikita nung yung gravity nung kanyang ano, siguro nagka-fatigue na din yung tao na tungkol dito sa EJK ano, pero mas ma-realize ng tao na kung gaano ka lala, kung gaano ka compromise yung ating kapulisan nung panahon ni Digong. Kung gaano naabuso at naging, sabi nga niya, parang criminal organization yung labas. But would this be enough Hindi to pa masyadong mag-grasp then ng tao eh. yun nga eh, Parang Sabay-sabay kasi Mark yun di nga ba? eh. Sabay-sabay Oo. nangyari yan eh. sabay-sabay eh. Si Cassandra Ong, no? Yung Notary Public, no? Si Kibuloy Sabay-sabay. pa. Oo. Yun nga eh. Sabay-sabay eh. Right. Sir Ronald, is Barbers really, I mean, like, what is your read of Barbers' handling of the Quadcom? You think they're really serious to take this to its logical conclusion? Oo, masisira sila kung titigil nila yan eh. Dahil ngayon pa lang sumusulpot yung tip of the iceberg eh. Yung body ng iceberg, nagsisimula pa lang lumabas eh. Diba? Yung ugnayan ng pogo, ugnayan ng drugs, ugnayan ng EJK, no? Na funded siya ng partly ng kita ng pogo, kita ng ganyan-ganyan. Yung sinasabi ni Las Cañas na yung mga pinapatay na drug lords sa Davao, pinapatay para palitan ng sariling drug lords, di ba? Tapos na-elevate ngayon on a national level. No? Kaya maraming maglalaglagan diyan, marami diyang mga tetestigo babaliktad. No? Sasabihin nila, "Oh, wala kami. Whistleblower na kami o kaya witness na kami." 'Di ba? Ang madidiin diyan yung mga principal. At yan ay magandang dagdag sa ICC case. Yun nga eh, parang ito cumulative na ito, no? Snowball effect ang nakikita natin dito, no? Yes, no? Ikaw, Mark, what do you think is kulang sa communication? Obviously, the Malacanang is keeping away from this para naman andun yung separation of powers and all of that. But, you know, for anyone who's concerned about Duterte's and all the horrible things that happened in the past, I mean, in terms of communications, paano makuha yung puso ng tao? Paano makuha yung attention ng tao? At saka yung mga, I mean natin, may pagkakulto din yung support kay Digong to a certain degree, di ba? And not all, but a lot of people supporting him, may pagkakulto-kulto na rin. Is there a way to also create cracks in that narrative or some, you know, chink in the armor? Kita naman sa support kay Sara eh, then na unti-unting bumababa na eh. Kumbaga maraming namumulat dun sa ano eh. Kumbaga ang ingay na nung mga ano eh, kay Kibuloy, tapos nung pagharap ni Sara, tapos itong sa mga pogo, itong sa so talagang kumbaga wala nang kailangan gawin yung Malacanang eh kasi sumasabog na eh. Kumbaga hindi mo na mapigilan eh. Lahat na all firing on all cylinders na yung ano nangyayari ngayon. So of course, nandiyan yung mga diehards, wala ka na magagawa talaga diyan. Ano pa rin 'yan. Pero yung mga nasa gitna, yun ang unti-unting nalalagas dito sa mga Duterte. Yung mga swing voters. Sa senatorial nila, pababa ng pababa sila Digong, sila Bato, kay Sara. So, will that be enough para tuluyang bumaba itong kala Sara? O yan ang makikita natin. Pero so far sa dami ng nangyayari, posibleng hindi makita ng tao eh. And nandiyan nga katulad niyan sila Senator Risa na na-explain ng maayos. Siguro itong kay Espenido, magandang ma-explain lang din ng maayos. Kasi ang banat ni Bato, ito si Espenido, ang nag-udyok nito si Speaker Martin daw. No, ganun nakadiretsa yung banat ni Bato. Yeah, let's hope with all of this investigation, someone put it, Sebastian put it, break the spell, no? Kasi medyo may hindi lang si Kibuloy ang may pagkakulto na support. All right, I think that sets the tone for the final penultimate episode for our RMM this week, local politics, na mas marahas pa sa ating national politics. Kumbaga, nag-warm up pa lang tayo. Ayan na si Mark. Mark,